kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Hilcias, "Nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Shaphan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Hilcias, si Ahikam na anak ni Shaphan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Shaphan at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng mga hari sa kaharian ng Israel sa Hilaga ay tinuturing ng mga propeta na masama dahil sa paghikayat nila sa mga tao na magsamba sa Bethel at sa Dan sa halip ng Jerusalem. At ang sinasamba nila doon ay isang larawan ng Panginoon, ang imahe ng gintong toro. Sa kaharian naman ng Huda sa Timog, marami din ang mga hari na itinuturing na masama. Pero may iilan na kinikilala na mabuti. Isa na dito ay si Haring Hosias. Ang haring ito ang nagsimula ng tinatawag na Deuteronomic Reform. Ang reformang ito ay itinakda ni Hosias na hindi na sasambahin si Yahweh sa anumang dambana maliban sa Jerusalem. Na centralize ang worship sa templo ng Jerusalem at natanggal ang maraming pag-aabuso sa kanilang pagsasamba. Itatapon ang lahat ng mga tao ang anumang larawan ng mga Diyos-Diyosan na mayroon sila at siseryosohin nila ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio. Ang naging simula ng Deuteronomic Reform ay ang pagkatuklas nila ng aklat ng Deuteronomio sa Templo sa Jerusalem. Ang templo noon ay pinaaayos ni Haring Hosias. Isang araw, habang nag-aayos sila, may nakita silang aklat na nakatago sa isang sulok. Dinala ito sa punong saserdote na si Hilcias. Noong nag-report si Hilcias sa hari, isa sa mga inulat niya ay ang pagkatagpo ng isang aklat sa templo. Nung ito ay binasa,
Nagulat ang hari na marami na nakasulat dito ay hindi ginagawa ng mga tao. Kaya nagtakda siya sa lahat na mula noon ay susundin na nila ang lahat na nakasulat doon sa aklat ng Deuteronomio. Dito nagsimula ang Deuteronomic Reform. Sa pamagitan ng reformang ito, dinalisay ng hari ang relihiyon ng mga Hudyo. Marami sa mga nakasulat sa aklat ng Deuteronomio ay kanilang sinunod. Nagsimula ang pagpapanibago ng mga tao noong mas naging tapat sila sa banal na kasulatan. Hindi naman sila masisisi na hindi nila ginagawa ang banal na kasulatan kasi hindi pa nila alam ang aklat ng Deuteronomio. Nakatago ito sa templo. Ngunit noong malaman na nila ang nilalaman nito, iniutos ng hari na dapat nilang sundin ito. Sa ating panahon din, dumadating ang reform o pagpapanibago kung sineseryoso natin sundin ang salita ng Diyos. Hindi na ito nakatago sa ating panahon. Ito'y nakasulat na sa Bible. At mayroon tayo ngayong maraming Bibles na nakasali na sa maraming mga lingwahe para maintindihan ng lahat. Ang kailangan lang ay basahin natin ito at isagawa. Talaga ang salita ng Diyos ay buhay at effective. Hindi lang ito nagbibigay ng kaalaman. Nagbibigay din ito ng lakas upang magawa natin ang sinasabi nito. Kaya magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At makikita natin ang pagbabago sa ating buhay at sa ating bayan. Ang first things first na ating sinusubaybayan ay isang pagsisikap na lalong ipaalam ang nilalaman ng Bible. Ang mga nilalaman sa Old Testament at sa mga letters ng New Testament na madalas ay hindi natin napapansin. Kaya maging tapat sana tayo sa first things first. At mas lalo nating ito i-introduce sa ating mga kaibigan, sa ating kamag-anak, upang sila rin ay makaalam ng salita ng Diyos at baguhin ng salita ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyaya na iyong salita na nakasulat ang banal na Biblia. Tulad ni Haring Hosias, tulungan mo kaming seryosohin na alamin ang nilalaman ito at gawin ang mga ito. Hayaan mo sana kaming baguhin namin ang iyong buhay sa pamamagitan ng iyong salita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.